Morning guys, magandang araw sa ating lahat. At yan, dumating na yung ating parcel. In order natin sa Shopee. So napaka-ordinaryong plastic lang guys. Ayan, kita nyo. So unboxing natin guys kung itong battery charger na itong dumating. At kailangan din natin ng ganitong unit. So ayan guys, saka karton lang oh. Simpleng karton lang. Ayan. At naka-tape naman siya. So wala man lang pangalan kung anong brand ng ating in order. Ayan, buksan na natin. So ito na guys. Ordinaryong karton lang. At ito. Ito na yung unit oh. At naka-bubble wrap naman siya. Medyo malaki lang ng konti guys. At meron siyang yung kanyang instruction, usage and instruction. So maya ito babasahin kasi kailangan din natin ng mga ganitong instruction para for safe doon sa ating unit na ating in order. So ayan boy, naka-bubble wrap pa siya. Ayan. Napaka-ordinaryong battery charger lang ito. So ito yung kanyang front. Makikita natin, napakaraming kulay-kulay So yun, may, sa likod naman niya ay meron siyang blower na maliit. At meron siyang handle. At ito yung kanyang battery clamp. Isang red at saka isang black. So guys, ito yung kanyang front. Isa-isa natin. Ayan. May charging siya. Ayan. Yung power connection. 12 volts, 24 volts. At saka yung kanyang power source. Ayan. Itong sa bandang taas guys, meron siyang repair intelligence. So yung meron siyang display. Na LED display. Yan. 800 amperes. Totoo kayang 800 amperes to. So, bagaan lang siya. Problema lang dito guys, wala siyang switch. Direct ito sa saksakan. No? So, yan, saksak natin. So, umilaw kaagad. Kasi wala siyang power switch. Meron lang siyang lighting. So, ito yung kanyang mga indicator light. May green, may pula, ayan. So, napaka-simple lang yung kanyang prod. Ayan. So, ito yung LED niya. So, may 15.7 volts. So, test rin natin guys kung may lumalabas sa power sa kanyang battery clamp. So, kinabit ka na yung kanyang pula sa positive. At meron tayong tester na multimeter. So, dinikit natin yung kanyang negative probe test. 15.69 volts sa ating tester. At dito sa kanyang display ay meron siyang 15.7. So, okay lang yan kasi ka-run off naman niya kasi yung 69 ay malapit na yan. So yung kanyang ampere 0.0 pa. Testing natin dito guys sa battery, no? Kumuha ako ng battery. Dayway, ayan. Yung kanyang battery ay 12 volts 4 Ah 10 hour. Testing natin itong battery. So kabit natin yung kanyang battery clamp sa negative, yung black. Yan, yung black sa negative yan. At yung red clamp naman, ilalagay natin yan sa positive ng terminal ng battery. Yan, hindi naman kayo dyan siya maliligaw kasi meron naman siyang kulay. So ayan, nakakabit na guys. Ito, lumabas na yung kanyang 4.5 ampere. At
Yung kanyang, yan, yung display may lumalabas na. Yan, nagra-running na yung kanyang battery. Yan. Yung sign ng dry cell battery, ayan. Lumalakad. Ibig sabihin niyan guys, ayan ay nagkakarga na yung ating motorcycle battery. So, tetesterin pa rin natin guys kung ilang voltahe talaga. Kasi magbabawas pa yan. So, yung 12 volts guys dito, okay lang yan kahit na 14, 15. Kasi magbabawas naman yan. Ayan, naging 14.8. 4.7 yung kayang ampere. So, testerin natin guys. Gamit ulit tayo ng multimeter tester. Tester natin guys kung eksakto lang yung kanyang power. So, ayan. Basta yung block, ng test probe sa block ng climeter, yung battery natin. Tapos, ayan, 14.19. So, bumaba siya, no? So, bumaba ng 1 volts, pero okay lang yan. So, makikita naman natin dito guys sa ating display na kumakarga siya. Ayan, 14.6, 4.8 ampere. So, ibig sabihin guys ay okay yung ating in-order. Hindi tayo na pahiya sa parcel na dumating. At legit yung ating pagkaka-order kahit na ordinaryong karton lang yung kanyang pinaglagyan. So, okay na yan. Sana guys tumagal itong unit na in-order natin. So, tetesting natin ito guys. And guys, at maraming salamat po.